regarding doon sa Palawan, yung kayo na po mag-iimbestiga sa dalawang police and Bucor official? Unang-una yung sa Palawan talaga, may request sa amin, may letter request sa amin si General Katapang, head ng Bucor, to investigate. Pero even prior to that, yung mga tao natin sa field sa Palawan already take their initiative to investigate kasi yung pamilya nagpunta rin sa kanila. No? So under investigation yun. I understand yung PNP also have their parallel investigation. So siguro we will coordinate with them para makita namin yung makumpara namin yung findings nila sa findings ng NBI. Ano po ba in particular ang gusto malaman dito? Well, 3 yung namatay kasi dito, 2 pulis, isang Bucor na guard. May mga initial reports pero i-review naman namin because meron yatang CCTV doon sa lugar. Then yung pamilya nung namatay na Bucor guard is already issued a statement. Na-interview na ng ating ahente sa field. And siyempre may kwento sila, may pakikinggan din natin yung kwento ng ibang mga eyewitnesses. Pero okay na po ba initial kwento na nakarating sa inyo na binabalik? Well, ang kwentong nakarating sa amin na ibabalidate, may nagiinuman na mga Bucor guards, nadadabaan naman yung pulis na nakainom na rin, medyo nagkasagutan na nasaktan yata yung pulis na napagtulungan, bumalik, may kasamang ibang mga pulis, tapos ayun, nagkabari na, pumasok sa bahay yung itong namatay, yung biktima na Bucor guard, inatak sa labas at dun siya nabaril, no? So yun yung review natin dun sa CCTV tsaka yung testimony ng mga witnesses kasama na yung pamilya nung namatay. Kumbaga inaalam natin sino ang biktima. Sino talaga yung biktima kasi 2 patay sa pulis, isa sa Bucor, paano nangyari, no? So we have to avoid the situation. Mahal na araw tayo nagkaroon sila ng altercation, hindi la altercation, talagang nagkamatayan pa. So we will investigate and we will base it doon sa mga makikita naming CCTV footage sa yung mga testimony. Okay, sir. Nasa custody daw po yung wife? Oo, nasa nag-umingi din ng tulong sa amin yung asawa at saka anak nung namatay na Bucor guard. Yun naman dun sa, I understand yung sa PNP, nasa custody naman ng PNP yung police. Okay. Second topic, sir, kay Zaldico. May lalabas na daw na red notice, sir? Well, we send a second letter, follow-up letter namin, so hopefully sumagot na sa Interpol. Nasa kanila na yung bola dyan eh. We're making constant follow-up. Siguro, kaya sinasabing lalabas na procedurally, it should take yung time frame na ganyan para lumabas na yung red notice. Okay, sir, doon sa NBI-NCR, pakwento na lang konti yung Chinese na ni-rescue. Well, may na-rescue na 2 Chinese national na biktima ng kidnapping and illegal detention. So, na-operate ng NCR team namin. May kaibigan yung isa doon sa biktima na nag-report at dahil doon nagkaroon ng operations at nakuha natin yung 2 natulungan at nahuli yung mga subjects. Ano po yung kakaso, sir? Ano yan? Serious illegal detention, tsaka kidnapping and physical injuries kasi may mga pananakit eh. Saan ang profile po ng mga victims? Chinese pares Chinese victims tsaka yung mga perpetrators. It looks like na hindi kasi they're lured to work with them na trabaho Pinag-aaralan pa namin. So, yung angulo kung ano sila dahil mga Chinese nationals na yung involved. And yung profile po, sir, ng kidnappers? Chinese nationals din, mga expert na yung mga papeles nila dito. Okay. Sir, kay Atong Ang naman, ano naman po update sa kanya? I understand there's an announcement from another official, no? So we'll coordinate with them. Pero kami tuloy-tuloy pa rin naman yung follow-up. I created a team to monitor tsaka matrace kung nasan talaga siya. Pero may Vietnam factor nga ba, sir? Well, we will look into that. It was announced na meron ganun. So, tingnan natin. Anything is possible right now. Sabi ko naman palagi, yung borders ng Pilipinas madaling pasukan at labasan eh. So, hindi natin, everything is possible. Possibilities lahat yan. If there's a lead, then titingnan natin. I-validate natin yan. Sir, yung sa press release nyo, yung about fraud. Oh yeah, tama-tama yan. No? I'd like to call the attention of the public na mag-ingat na pinost namin sa Facebook namin yung announcement namin and we will provide you a copy. Over the weekend, I received a lot of complaints. May mga negosyante, tsaka mga personalities na nabiktima na hinga ng malalaking amount na pretending to be officials or mga businessman na may NGO sila, raising funds for those NGOs. So, inimbestigahan namin ngayon to. But in the meantime, we'd like to warn the public na mag-ingat po doon sa mga magme-message using the platform na iba-iba. Social media, ginagamit din yung mga Viber,
WhatsApp, Signal, at po ng mga platform for communication para mag-message dun sa mga kilalang tao at hingan po nila ng malalaking amount na hindi naman pala totoo. Nagre-represent sila kunyari na opisyal or mataas ang pwesto or negosyante. So marami pong gumagawa ngayon, kaya mag-ingat po tayo. And what is surprising, we're coordinating already with the banks na bakit nagagamit din po yung facilities nila para doon pumasok yung mga pera po na hinihingi. Sir, speaking of fraud, yung namimake ay uli ng health ni PBBM. Well, ang panawagan namin sa public, yung wala naman po pupuntahan yun sa mga fake news na nilalabas natin. And kami, we're serious on that. Hinahabol po namin yung mga nagkakalat ng mga maling balita. Kung maalala ninyo, meron na po tayong mga kinasuhan dyan sa pagkakalat ng maling balita tungkol po sa kalusugan ng ating pong Pangulo. So dito po sa nagkalat ngayon na may sakit daw po ang presidente, so ano po ang gagawin na We are conducting the investigation already, and if necessary, yung mga charges should be filed also po. Sir, yung sa fraudulent, ilan po yung nagreklamo sa inyo? Aling pong, marami po. I received more than 4 na complain eh. So actually, Ito lang mga po si- 6 na complain ito yun. lang po si Manny Over the Santos. Holy Week, kaya nang nakabakasyon ako, nare-receive ko yung mga message, and yung mga INT naman sa ground, binigyan ko na ng orders. In fact, may mga sinusundan na kaming personalities, and we're able to identify na rin yung ibang involved. Parang sindikato to eh. Sir, anong tingin nyo yung reason behind paninira pa rin sa health ni PBBM kahit na paulit-ulit na tayo nanghuli, Well, wala namang ibang magiging natin dyan, magiging conclusion, kundi that is all part of the political game ng mga nagnanais na hindi maganda sa posisyon ng ating po Pangulo. So, pwede pa po ulit yung ano yung ikakaso dun po sa nagkakalat ng fake news? Well, imbestigahan po muna namin bago natin kasuhan, but at the very least, meron po yan na may cyber violation, may cyber libel po yan eh. And we'll look into the deeper possibilities kung ano pa yung mga kasong pwedeng ilabas po sa kanila. So definitely, sir, hindi totoo yung colon cancer, mga ganun, ang daming kumakalat. Well, kung meron, di sana may lumabas na ganyan, because that's the obligation of the President to say that eh. And I think paulit-ulit na lang na ganun yung ginagawa. So we have to use the whatever technologies that we have to pin down kung sino yung mga nagkakalat ng maling balita. Speaking of technology, sir, kamusta naman tayo? Nakaka-level na ba tayo? May mga upgrades tayo, and I hope the Congress will help us to give us the budget to procure yung mga technologies para masabayan natin yung mga gumagamit ng troll farms, mga fake news, saka more importantly yung mga financial scam na ginagamit yung modern technologies natin. Sir, nag-testify si Ivan Samson tungkol dun sa flood control. Kamusta na yun, sir? Well, kung ano yung nakita nyo, that's the testimony. No? I was not able to see the testimony yet, but that's part of the flood control task force. Trabaho Kamusta nila ang yan. pag-usad ng NBI dun sa kaso ng flood control? Tuloy-tuloy yan. In coordination, of course, with the Office of the Ombudsman and the Department of Justice. Sir, yung belief ng Bureau sa whereabouts ni Mr. Atong Sir, nasa bansa pa rin ba siya? Or... I cannot say na dito ako naniniwala, basta we will follow all the leads. Yung mga leads na ibibigay, susundan natin. Sir, may bago kayong case referral sa DOJ? Dang, Control. sa ngayon, wala pa kami nire-repair. Okay? Tapos na. Baka may Alright. gusto pa kayo i-share? Wala na. Ano pa yung share ko? Sir, babala na lang po doon sa mga sindikato ng fraudulent. Ano po yung kasong kaharapin? Iba-iba yun. Depende kung anong magnitude nung ginawa niyong kuha ng pera. At least may stapa na yan. Minimum yan. Pero kung widespread yan, ipibigay amount to economic sabotage, pwede din yan. Tapos kung ginawa niyo yan as a group, kung 5 kayo, syndicated stapa, mga no bail talaga yan. So abulin natin yung mga tao na yan. Okay? Thank you. Thank you, Kuya Mickey.